Habang papunta ang abogado sa istasyon ng pulis upang ihatid ang pag-amin ng asawa ng chairman ng isang malaking korporasyon, hindi niya napansin na may sasakyang sumusunod sa kanya. Maya-maya lang, malakas siyang nabangga ng sasakyang iyon. Narinig ng babaeng pulis sa telepono ang malakas na ingay at agad siyang kinabahan. Sa sandaling iyon, may isa pang truck na naghihintay na biglang rumatsada diretsyo patungo sa abogado. Sa takot, ipinikit niya ang kanyang mga mata. Pagmulat niya, natagpuan niya ang sarili sa isang kakaibang lugar. Higit pa rito, may asawa siya at ang asawang iyon ay ang babaeng pulis. Nakita niya ang kanilang litrato sa kasal na nakasabit sa dingding, ngunit hindi pa rin siya makapaniwala. Hindi lamang iyon, mayroon din silang anak. Inisip ni Jiang na isa lamang itong panaginip, ngunit hindi niya alam na siya ay napunta sa isang paralel na mundo kung saan mayroon siyang ganap na ibang personalidad at misyon. Nagsimula ang lahat ng may lumabas na balita tungkol sa isang binatang nagngangalang Song Min. Inaresto si Song Min dahil sa panghaharas sa isang babaeng estudyante. Bukod pa rito, sinaktan niya ang isang lalaking estudyante na sumubok pumigil sa kanya. Dahil anak siya ng chairman ng pinakamalaking food corporation sa bansa, agad itong naging sentro ng atensyon ng publiko. Pinanood ng pulis na si Shayon ang balita na may halong pag-aalala. Nang tanungin siya ng kanyang mga kasamahan, sinabi niyang nag-aalala siya sa abogadong hahawak sa kaso ng binata, si Jiang. Samantala, nakikipagpulong si Jiang sa pamilya ni Song Min bago ang paglilitis. Inayos niya ang lahat, kabilang na ang pagbibigay ng suhol sa hukom. Dumating ang araw ng paglilitis. Isinalaysay ng lalaking estudyante ang nangyari. Noong gabing iyon, pauwi siya nang marinig niya ang pag-iyak ng isang babae. Pagtingin niya, nakita niyang hinaharas ni Song Min ang babae, kaya agad siyang bumaba upang pigilan ito. Ngunit hindi niya inaasahan na hahampasin siya ni Song Min sa likod gamit ang isang patpat. Lubhang nag-aalala si Shayon habang pinakikinggan ito. Sinimulan ni Jiang na usisain ang lalaking estudyante, tinatanong kung bakit tumanggi ang kanyang pamilya sa alok na 50 milyong won na kabayaran at sa halip ay humihingi pa ng dagdag na 200 milyong won. Ipinakita ni Jiang ang impormasyong kanyang nakuha na ang pamilya ng estudyante ay may utang na 200 milyong won. Dahil dito, iginiit niyang maaaring sinadya lamang ang insidente upang mangikil ng pera. Nabigla ang estudyante at hindi na nakasagot. Tinawag naman ni Jiang ang babaeng sangkot upang tumestigo, ngunit tila nabayaran o natakot ito kaya nagsalita ng pabor sa akusado at binaligtad ang kwento, inakusahan ang lalaking estudyante. Dahil dito, labis na nagalit si Shayon at muntik na niyang sugurin si Jiang, ngunit napigilan siya ng kanyang kasamahan. Nagpatuloy si Jiang sa pagpapakita ng mga dokumento na nagpapatunay na umiinom si Song Min ng antidepressants kasabay ng alak, kaya't hindi siya nasa tamang pag-isip nang mangyari ang insidente. Dahil dito, at dahil na rin sa hukom na tumanggap ng suhol, napawalang sala si Song Min. Hindi napigilan ni Shayon ang kanyang galit at agad siyang lumabas. Sinugod niya si Jiang, sinipa siya at pinabagsak, saka pinilipit ang kanyang braso hanggang sa humingi ito ng tawad. Pagbalik niya sa himpilan, agad siyang pinagalitan ng kanyang mga nakatataas. Ipinahayag niya ang kanyang pagkadismaya dahil palaging napapalaya ang masasamang tao nang walang kaparusahan. Samantala, humahawak si Jiang ng panibagong kaso na may kinalaman pa rin sa pamilya ni Song Min, ngunit ngayon ay tungkol sa kanilang kumpanya ng pagkain. Ibinigay sa kanya ng babaeng department head ang kaso at sinabing kailangan muna nilang harapin ang akusasyon ng marahas na asal laban sa asawa ng chairman. Matapos umalis ang department head, tinanong ni Yuni si Jiang kung sinaktan na naman siya ni Shayon. Sinabi ni Jiang na pangatlong beses na yon. Noong isang beses, pagkatapos ng pagdinig, sinugod siya ni Shayon, minura, at inihagis ang martilyo ng hukom sa kanyang noo. Sa isa pang pagkakataon, hinila siya sa buhok at sinaktan, ngunit pinili niyang manahimik dahil marami pa siyang kailangang asikasuhin. Dahil sa pananakit kay Jiang, pinarusahan si Shayon at inatasang magbantay sa kalsada upang suriin ang blood alcohol level ng mga driver. Isang araw, habang nagsasagawa siya ng checkpoint, napansin niya si Jiang na nakaupo sa likod ng isang sasakyan. Matapos ang inspeksyon, tiningnan niya ito nang may paghamak at saka umalis. Mukhang nais makipag-usap ni Jiang sa kanya, kaya nagkunwari siyang may sira ang kanyang sasakyan at huminto. Lumapit si Shayon upang sawayin siya, ngunit humingi si Jiang ng kompensasyon para sa pananakit nito. Sagot ni Shayon, hindi iyon pananakit kundi animal abuse dahil hindi naman umano tao si Jiang. Sumagot si Jiang nang may panunuya na marahil ay maraming may galit kay Shayon. Sinabi naman ni Shayon na mas mabuti na iyon kaysa sa pagtulong sa masasamang tao na makatakas sa kanilang mga krimen. Idinagdag pa niya na kung alam lang niya, hindi sana niya ito tinulungan 12 taon na ang nakalipas. Ngayon, pinagsisisihan niya yon. Pag-uwi ni Jiang, naalala niya ang nangyari 12 taon na ang nakaraan. Habang pauwi siya mula sa paaralan, may isang babaeng lumapit at kumapit sa kanya, humihingi ng tulong dahil may taong nagbabalak gumawa ng masama sa kanya. Lumapit ang salarin na may hawak na kutsilyo na labis na kinatakutan ni Jiang. Ngunit matapos siyang saksakin ng 2 beses sa likod, nagawa pa rin niyang pabagsakin at mawalan ng malay ang salarin. Pagkatapos nito, ipinatawag si Jiang sa istasyon ng pulis dahil sa kasong pananakit. Humingi ang salarin ng kabayarang 10 milyong won. Sinubukan ni Jiang na ipaliwanag ang kanyang panig, ngunit hindi siya pinakinggan ng pulisya dahil wala siyang ebidensyang magpapatunay ng kanyang inosensya. Nakita ito ni Shayon na nakatayo malapit at nagpasya siyang tulungan si Jiang. Sa isang coffee shop, pilit na kinikikila ng salarin si Jiang. Hindi inaasahan, dinala ni Shayon ang babaeng biktima upang harapin ang salarin. Matapos nito, nagpasalamat si Jiang kay Shayon at sinabing maayos na ang lahat. Labis na natuwa si Shayon dahil ito ang unang kasong kanyang nahawakan.
Pagbalik sa kasalukuyan, katatapos lang ng night shift ni Shayon nang makita niya ang isang matandang lalaki na nakatayo sa harap ng kanyang opisina. Ikinuwento nito na tumawag ang kanyang anak na babae at sinabing may sumusunod sa kanya, ngunit naputol ang tawag. Nang dumating ang matanda, isang brooch lamang na may inisyal na SMH ang kanyang nakita. Ito ay tumutukoy kay Suk Myung-han, ang ama ni Song Min at chairman ng pinakamalaking food corporation sa bansa. Ang anak ng matanda ay nagtatrabaho sa opisina ng sekretarya ng chairman at pinaghihinalaan niyang dinukot ito ng chairman. Nang marinig ito, agad na ipinatawag ni Mrs. Park si Jiang sa opisina. Dumating din sina Shayon at Mr. Park. Ipinakita ni Jiang ang mga ebidensya ng mga mensaheng may mali siya sa pagitan ng chairman at ng babae upang patunayan na wala itong motibong kidnapin siya. Matapos ang mainitang pagtatalo, naghiwa-hiwalay ang lahat. Habang nasa parking lot si Jiang, nilapitan siya ni Shayon at sinuntok dahil sa pang-insulto nito sa kanya. Pagkatapos nito, hinabol at hinarang sila ng dalawang driver. Lumapit ang babaeng department head upang tanungin si Shayon tungkol sa nangyari. Ipinaliwanag niya na nalaman ng asawa ng chairman na may kabit ito at habang wala ang chairman, ipinag-utos niyang ipahamak ang kabit. Ipinakita rin ng department head ang lokasyon kung saan ikinulong ang babae. Sa oras na yon, nakagapos ang babae at napapaligiran ng mga tauhan. Matapos makuha ang impormasyon, agad na tumawag sina Jiang at Shayon sa istasyon ng pulis at sabay na nagtungo sa lugar kung saan ikinulong ang babae. Pagdating nila, tila walang tao sa loob. Makalipas ang ilang sandali, nakarating sila sa isang silid kung saan nakita nila ang isang metal na kahon. Nilapitan nila ito at binuksan at doon nila nakita ang bangkay ng babae. Hindi napigilan ni Jiang ang kanyang pagkahilo sa nakita. Matapos ang lahat, nilapitan siya ni Shayon at sinisi sa nangyari. Ayon sa kanya, kung hindi sana siya nagpatagal sa pakikipag-usap sa madam, baka buhay pa ang babae. Sinabi rin ni Shayon na ginagamit ni Jiang ang buhay ng ibang tao para kumita ng pera. Malalim na napaisip si Jiang sa mga sinabi ni Shayon, kaya pumunta siya sa madam upang kausapin ito. Pagdating niya, pinagsalitaan siya nito ng masama. Gayunpaman, lihim na nai-record ni Jiang ang lahat ng pag-amin nito at nangakong lalaban siya hanggang sa huli. Pag-alis ni Jiang, galit na galit ang madam at tumawag ng tao upang ipahamak siya. Dahil dito, nabangga si Jiang ng sasakyan at malubhang nasugatan, dahilan upang malubog siya sa kanyang subconscious na mundo. Nang magising siya at tumakbo papunta sa kanyang opisina bilang abogado, doon niya napagtanto na nagbago ang kanyang identidad sa mundong ito. Ang piskal na dati niyang minamaliit ay naroon na ngayon sa opisina kasama ang kanyang superior at si Jiang naman ang tinatawag na piskal ng lahat. Habang nagsasalita si Jiang ng walang direksyon, pinagalitan siya ng kanyang superior. Hindi pa man siya nakakabawi sa gulat, dumating ang seguridad at kinaladkad siya palabas. Sumunod si Shayon at hinila siya papunta sa sasakyan upang ipaliwanag ang kasalukuyang sitwasyon. Ang asawa ng chairman ng Gumu Food Corporation ay iniimbestigahan dahil sa pagkakasangkot nito sa pagkawala ni Youngju. Samantala, si Song Min, na dati niyang natulungan makaligtas sa parusa, ay siya na ngayong ipinaglalaban ni Shayon upang makulong. Sinabi rin niya na 6 na taon na silang magkasamang namumuhay. Matapos marinig ang lahat ng ito, labis na naguluhan si Jiang. Maayos siyang nagbihis at nagtungo sa kanyang opisina bilang piskal. Ilang sandali matapos siyang pumasok, may isang kasamahan na nagpakita sa kanya ng isang video. May isang tao na nakapag-record ng mga imahe ni Youngju. Doon nabuo sa isipan ni Jiang ang isang hinuha. Ang lahat ng ito ay maaaring isang panaginip na dulot ng kanyang konsensya, isang paralel na mundo na tumutulong sa kanya upang pagbayaran ang kanyang mga pagkakamali sa nakaraan. Pagkatapos nito, pinangunahan ni Jiang ang lahat sa paghahalughog sa bahay na kanilang inimbestigahan ni Shayon sa kabilang mundo. Pumasok siya sa isang silid at nakita ang isang metal na kahon. Naalala niya ang tagpong nakita niya sa kabilang mundo. Ngunit nang lapitan niya ito at buksan, wala siyang natagpuang laman. Masusi nilang hinanap ang buong lugar, ngunit wala silang nakuhang kahit anong bakas o ebidensya. Dahil dito, napagalitan si Jiang ng kanyang superior at kinurot pa ang kanyang tainga. Sinabi ng superior na dahil sa padalos-dalos na pagkilos ni Jiang, malapit nang makatakas papuntang ibang bansa ang madam. Nagpasya si Jiang na ipatawag ang madam sa istasyon ng pulis upang tanungin siya. Pagdating ng madam, hindi maganda ang kanyang mukha. Alam ni Jiang na hindi nito kayang tiisin ang panunuya, kaya ilang salita lamang mula sa kanya ang agad nagpagalit rito at nagdulot ng matinding reaksyon. Nang mapansin ng abogado ng madam na hindi na ayon sa plano ang mga nangyayari, sinabi nitong hindi na sila sasagot pa sa anumang tanong ni Jiang. Hindi rin ito nakalimutang purihin ang pagbuti ng kakayahan ni Jiang. Habang naghahanda ng umalis ang madam, nakatanggap ng tawag ang chief prosecutor. May inilabas na agad ang warrant of arrest laban sa madam dahil sa pananakit sa isang subordinate. Agad siyang pinusasan at dinala sa istasyon ng pulisya. Pagkatapos noon, ipinatawag ni Shayon si Jiang sa rooftop upang makipag-usap. Tinanong niya si Jiang kung paano nito nalaman ang kumpidensyal na impormasyon ng kumpanya at naghinalang gumamit ito ng hindi pangkaraniwang paraan. Sumigaw si Jiang kay Shayon at iginiit na pananagutin niya ang madam anuman ang mangyari. Nang marinig ito ng kanyang asawa, labis na humanga si Shayon sa kanya at pinuri pa ang pagiging cool niya. Nagpatuloy ang lahat sa pag-imbestiga sa mga datos tungkol sa pagkawala ni Youngju. Sinabi ni Jiang na dahil nagtatrabaho si Youngju sa opisina ng chairman, malamang na mayroon itong 2 cellphone, isang personal at isang pangkumpanya. Natuklasan din niya na magkaiba ang lokasyon ng 2 telepono. Sa araw ay nasa iisang lugar ang mga ito, ngunit sa gabi ay magkaiba ang kanilang pinupuntahan. Dahil dito, nahulaan ng lahat na hindi si Youngju ang may relasyon sa chairman, kundi ibang tao.
Habang nag-iisip, napansin ni Jiang ang isang keychain na hugis oso at agad niyang sinabi na alam na niya kung sino yon. Pagkatapos nito, tinawagan niya ang babaeng department head upang makipagkita. Ang department head ay isang taong madalas sumama sa madam, ngunit diretsahang sinabi ni Jiang na siya ang may relasyon sa chairman. Nang marinig iyon, paulit-ulit itong tumanggi. Gayunman, ipinaliwanag ni Jiang sa kanya ang mga natuklasan niya sa investigasyon. Sinabi pa niya na dahil ginagamit nito ang cellphone ni Yongju, napagkamalan ng madam na si Yongju ang kabit ng chairman. Nang marinig ito, nabahala ang department head, ngunit patuloy pa rin niyang itinanggi ang akusasyon. Sinabi ni Jiang sa kanya na kailangan nitong tulungan siyang makakuha ng mga ebidensya para sa investigasyon, kung hindi ay sasabihin niya ang lahat sa madam. Pagkatapos noon, tinawagan ng department head ang mga dumukot kay Yongju. Natunto ng pulisya ang pinagtataguan ng mga dumukot at agad silang kumilos. Nagtaka si Shayon kung bakit buhay pa si Yongju. Habang sinusubukan ng madam na tumakas palabas ng bansa, inisip ni Shayon na marahil ay nais muna nilang makatawid ng ligtas sa border bago nila patayin si Yongju. Nang marinig ito, ipinaliwanag ni Jiang na dahil iniimbestigahan na sa buong bansa ang kaso, hindi sila nangangahas na kumilos ng lantaran. Kaya binago ni Shayon ang direksyon at nagmaneho patungo sa ferry terminal. Doon, nakita nila ni Jiang ang mga salarin at si Yongju na naghahanda ng sumakay sa ferry. Habang tumatawag si Jiang para humingi ng backup, sumigaw si Shayon at tumakbo patungo sa mga thug. Nagpakilala siya bilang isang pulis at inutusang ibigay sa kanya ang bihag. Sumunod si Jiang sa kanya. Nang makita ng mga salarin na tila walang saysay ang kanilang sinasabi, agad silang sumugod upang umatake. Mag-isang hinarap ni Shayon ang mga thug at sinabihan si Jiang na tumakbo. Dalawang thug ang humabol kay Jiang patungo sa lugar na may mga kahoy na tray. Doon, madali niyang natalo ang dalawa. Habang tumatakbo si Jiang, bigla niyang nakita ang isang sapatos na may mataas na takong. Sinundan niya ang direksyong iyon at nakita niya ang dalawang thug na naghahandang barilin si Yongju. Mabilis mag-isip si Jiang kaya itinulak niya ang isang tumpok ng mga gamit patungo sa mga thug. Sinamantala niya ang pagkakataon upang hilahin si Yongju palayo. Hinabol sila ng isang gangster at nagbantang babarilin si Jiang. Sa mismong sandaling iyon, dumating ang mga reinforcement kasama si Shayon at napasuko nila ang gangster. Nawala ng malay si Jiang sa pagkakita ng dugo. Nailigtas si Yongju. Nang magkamalay si Jiang, pumunta siya sa silid ni Yongju sa ospital at nakita niya itong masayang kasama ang kanyang ama. Sa sandaling iyon, naalala niya ang tagpo ng pagkamatay ni Yongju sa kabilang mundo at ang mga paningisi ni Shayon. Bigla siyang nakaramdam ng matinding guilt at napahagulgol ng hindi mapigilan. Paglabas niya, tumakbo si Jiang upang hanapin si Shayon. Hindi niya inaasahan na tatakbo rin ito papunta sa kanya, tatalon sa kanya, at mabilis siyang hahalikan. Nagulat si Jiang at naitulak si Shayon pababa. Ngunit tuwang-tuwa si Shayon dahil nalutas nila ang isang malaking kaso bilang mag-asawa. Pag-uwi nila, mahimbing silang natulog. Kinabukasan, pagdilat pa lamang ni Jiang, umutot ang kanyang anak sa mukha niya at tuluyan siyang nagising. Nagulat si Jiang nang mapagtanto niyang nasa mundong ito pa rin siya. Hindi pa rin matanggap ni Jiang ang katotohanan iyon. Ang kakaiba niyang pag-ugali ay nakalito kay Shayon at sa kanilang anak. Biglang nanigas si Jiang. Pagkatapos, bumagsak siya sa kama. Parang nabasag ang kanyang mga mata sa mga pira-pirasong alaala. Pagkatapos nito, lumitaw ang imahe ng kanyang sarili na namamatay sa isang kama sa ospital. Sa isang iglap, bumalik sa normal si Jiang. Agad siyang tumakbo papunta sa banyo upang maghilamos at malinawan ang kanyang isip. Napansin niya ang isang malaking peklat sa kanyang kamay. Habang kumakain, sinabi ni Shayon na bibisitahin nila ang subordinate ni Jiang, ngunit hindi niya maalala kung sino yon. Ipinaliwanag ni Shayon na sinubukan ng madam na patayin si Jiang sa pamamagitan ng pagbangga sa kanya ng sasakyan, ngunit ang nasaktan ay ang kanyang subordinate. Pagkatapos nito, pumunta sila sa ospital. Sinabi ng doktor na maaaring magising ang pasyente sa loob ng isang linggo. Lalong naguluhan si Jiang kaya humingi siya ng impormasyon tungkol sa pinangyarihan ng aksidente. Nang pumunta siya sa silid upang suriin ang mga record, natuklasan niyang tugma ang lahat ng oras at pangyayari. Napagtanto ni Jiang na sa totoong mundo, siya ay nasa malalim na koma at labis na nakadikit dito ang kanyang kamalayan. Ang lahat sa mundong ito ay iba sa totoong mundo at makakabalik lamang siya kapag siya ay nagising. Maaaring mangyari iyon sa loob ng isang linggo, tulad ng sinabi ng doktor tungkol sa kanyang subordinate. Habang nakaupo si Jiang at malalim ang iniisip, may isang babaeng empleyado na pumasok at nag-abot sa kanya ng tambak ng mga kaso na kailangang maresolba sa loob ng isang linggo. Dahil dito, sinimulan ni Jiang na isa-isang harapin ang mga kaso. Kabilang dito ang kaso ng matandang babaeng nagpapanggap na bingi upang kidnapin ang kanyang asawa, ang kaso ng mag-asawang nag-aaway sa interrogation room, at ang kaso ng lalaking sinusubukang umiwas sa parusa sa pamamagitan ng paglalagay ng effervescent vitamin ni tablets sa kanyang bibig at pagpapanggap na bumubula ito. Nainip si Jiang sa mga kasong ito. Samantala, habang nag-uusap sina Shayon at ang kanyang mga kasamahan sa ospital, may isang lalaking lumapit at kinutya sila. Alam ni Shayon na tatakbo ito bilang mayor at sinabi pa niyang umaasa siyang magkikita sila sa istasyon ng pulis. Para man sa publicity o investigasyon, kailangan nitong subukan kahit isang beses. Lumabas na ang lalaking iyon ay si Chairman Jiang, ang may-ari ng isang malaking financial conglomerate. Ipinapalabas sa balita ang kanyang mga gawaing pangkawang-gawa. Pinanood ito ni Shayon ng may pag-isip. Sa eksenang iyon, pinapakain ni Chairman Jiang ng lugaw ang isang matandang lalaki. Bigla itong dinuraan ng matanda. Sa harap ng kamera, mukhang mabait ang chairman, ngunit pagkatapos ay binugbog niya ang matanda.
Samantala, pumunta si Jiang sa lugar kung saan siya naaksidente sa totoong mundo. Inisip niya na kung mamamatay siya roon, maaari siyang makabalik. Sinubukan niyang tumakbo sa kalsada upang mabangga ng sasakyan, ngunit nang papalapit na ito, umiwas siya. Pagkatapos nito, ipinatawag si Jiang sa isang pulong sa opisina ng piskal upang hawakan ang isang kaso ng nawawalang tao. Ang nawawala ay isang batang babae na nagngangalang Yongmi. Umalis siya ng bahay noong nakaraang araw at hindi na bumalik. Inatasan ng grupo ni Jiang na hanapin siya sa loob ng 24 oras. Pumunta silang lahat sa bahay ng babae. Doon, nakilala nila ang bulag na ama at ang kaibigan ng biktima. Habang tinatanong nila ang ama, ang kaibigan ang sumasagot. Nagtaka si Jiang dito kaya nais niyang pumasok sa loob upang magsiyasat. Napansin ito ng kaibigan at sumunod sa kanya, halatang kinakabahan. Pagkatapos umalis ng lahat, nagpasya si Jiang na makipagkita sa kaibigan ni Yongmi sa isang coffee shop upang kumuha ng pahayag. Tinanong niya kung nagtatrabaho ba si Yongmi sa isang nightclub. Ikinuwento ng kaibigan ang iba't ibang mahihirap na trabahong ginawa nito, ngunit iginiit niyang hindi ito magtatrabaho sa nightclub. Isang araw, may mga naniningil ng utang na pumunta sa bahay ni Yongmi. Hinihingi nila ang bayad sa matagal ng utang. Sinundan pa nila si Yongmi sa kanyang trabaho at nagdulot ng gulo, kaya madalas siyang matanggal sa trabaho. Naghanap pa ng karagdagang impormasyon ang iba, ngunit iba-iba ang kwento ng bawat taong kanilang nakausap, kaya lalo silang nalito. Tinawagan nila ang ama ni Yongmi upang hikayatin itong sumailalim sa operasyon sa mata, ngunit tumanggi ito at sinabing hihintayin muna ang pagbabalik ng kanyang anak. Diretsahang sinabi ni Jiang na tumakas si Yongmi mula sa bahay dahil sa napakalaking utang. Dahil hindi matanggap ng ama na iniwan siya ng kanyang anak, sinadya nitong imbentuhin ang kwento ng pagkawala upang makakuha ng tulong mula sa pulisya. Kahit na nabunyag na ito, patuloy pa rin itong umarte na parang siya ay inaapi. Sinabi ni Jiang na hindi sila mga detective para tulungan siyang hanapin ang kanyang anak. Gayunpaman, nilapitan ni Seon ang ama at inalo ito. Samantala, nakatanggap si Jiang ng balita na mabilis na gumagaling ang kanyang subordinate at maaaring magising sa loob ng 3 araw. Masaya niyang naisip na kapag nagising ang kanyang subordinate, magigising din siya sa kabilang mundo at makakabalik na. Sa sandaling iyon, dumating si Seon at pinagalitan si Jiang dahil nakalimutan nitong sunduin ang kanilang anak. Nang makarating si Jiang, umiiyak ang kanyang anak at nagrereklamo tungkol sa kanyang miserable na buhay. Pag-uwi nila, nagdamdam ito, nagkrus ng mga braso at nagdeklara na hindi na siya kakausapin pa ni Jiang. Ngunit sinabi ni Seon na magbabasa si Jiang ng 10 kwento bawat linggo para sa kanilang anak. Nang marinig ito, muli siyang nilambing ng bata at nakipaglaro kay Jiang. Kinabukasan, nakatanggap si Seon ng ulat na may natagpuang putol na braso sa isang basurahan. Pinaniwalaan ng pulisya na kay Yongmi iyon dahil may suot itong singsing na katulad ng karaniwang suot niya. Maya-maya, nakatanggap sina Seon at Jiang ng balita na biglang bumalik ang dating asawa ng ama ni Yongmi. Pumunta si Seon at ang kanyang mga kasamahan upang tanungin ang dating asawa. Umiyak ito sandali at aksidenteng nasabi na labis na masasaktan ang ama ni Yongmi kung malalaman nitong naputol ang kanang braso ng kanyang anak. Agad na naging kahina-hinala ito kay Seon dahil hindi pa naman nababanggit kung kaliwa o kanang braso ang naputol. Pagbalik sa opisina, tinalakay ng lahat ang impormasyon tungkol sa dating asawa. Napag-alaman na mayroon itong kriminal na record bilang isang profesional na manloloko. Nilapitan niya si Yongmi at ang kanyang ama sa isang aktibidad ng social welfare. Kalaunan, kumuha si Yongmi ng life insurance na nagkakahalaga ng 600 milyong yen. Pinaghinalaan ng lahat ang dating asawa, ngunit naniniwala si Jiang na sabuatan ito ng buong pamilya. Matapos ang pulong, nagpadala sila ng mga tao upang magsiyasat kung may iba pang bahagi ng katawan na matatagpuan, ngunit wala silang nakita. Samantala, kumuha si Chairman Jiang ng isang kilalang abogado upang tulungan siya at masayang pumayag si Yuni. Sa bahay, napilitang gumawa ng gawaing bahay si Jiang dahil kay Seon. Dumating siya sa opisina na suot pa ang kanyang apron at sinabi pa sa kanyang superior na isang biyaya ang diborsyo. Dahil dito, sinaktan siya ng kanyang superior. Biglang pumasok si Seon at sinabi na sa nalalapit na interogasyon kay Mrs. Jo, may mga kinatawan mula sa isang law firm na dadalo. Pagdating nila, nalaman nilang si Yunki ang naroon at siya ang magiging abogado ni Mrs. Jo. Nagsimula ang interogasyon, ngunit lahat ng tanong ay sinasagot ng abogado. Naiinis si Jiang sa labas kaya pumasok siya upang makialam. Sinabi niya kay Mrs. Jo na huwag itong umasa na tutulungan siya ng mga yon dahil ginagamit lamang siya. Sa huli, napilitan silang palayain ito nang walang nakuhang resulta. Sinabi ni Jiang na mas malaki ang kasong ito kaysa sa inaasahan nila dahil ipinagtatanggol si Mrs. Jo ng isa sa pinakamalalaking law firm sa Korea. Pagkatapos, pinuntahan ni Jiang ang isang binatang may suot na salamin. Sinabi ni Jiang na si Jiho ay makikipagtulungan sa prosecution team sa investigasyon, ngunit tila nag-aalinlangan ito dahil si Jiang ang nagpakulong sa kanya noon. Nang tanungin, nalaman ni Jiang na siya nga ang dahilan ng pagkakakulong ni Jiho sa nakaraan. Naalala ni Jiang na sa kabilang mundo, ipinagtanggol niya ang inosensya ni Jiho, ngunit sa mundong ito, kabaligtaran ang nangyari. Hinikayat ni Jiang si Jiho na pumunta sa isang bar kung saan madalas maganap ang mga lihim na transaksyon ng mga abogado at mamamahayag sa gabi. Inutusan niya si Jiho na nakawin ang mga video recording at baguhin ang laman upang maimpluwensyahan ang opinyon ng publiko. Kalaunan, ipinalabas sa balita ang transaksyon sa pagitan ng law firm at mga reporter. Nang makita ito ni Chairman Jiang sa telebisyon, labis siyang nagalit dahil maaaring makaapekto ito sa kanyang kampanya sa eleksyon. Agad niyang tinawagan si Yunki at binalaan ito na kung nais nitong mabuhay ng maayos, dapat nitong ayusin ang problema. Pagkatapos nito, nagsagawa ng pulong ang grupo ni Jiang.
Iminungkahi ng isa sa mga miyembro na maaaring naging target si Yongmi ng mga trafficker ng organo dahil bihira ang kanyang blood type. Nahati ang grupo upang imbestigahan ang mga pinagtatrabahuhan ni Yongmi at ang mga taong nananakot sa kanya. Sina Captain Cop at isa pang kasamahan ay pumunta upang harapin ang mga naniningil ng utang. Matapos ang ilang palitan ng salita, nauwi ito sa suntukan. Tumakas ang leader ng grupo at hinabol siya ni Captain Cop. Sumakay ang kalaban sa sasakyan upang makatakas, ngunit nang subukan nitong paandarin ito, hindi ito gumana. Lumabas na si Jiho na nagbabantay roon ay inalis na pala ang mga gulong ng sasakyan. Samantala, pumunta si Jiang at Cheon sa lugar kung saan dating nagtrabaho si Yongmi at nakumpirma nilang nagtatrabaho nga siya sa nightclub. Taliwas ito sa sinabi ng kanyang kaibigan. Ikinuwento ng mga babae roon na palaging hinahanap si Yongmi ng mga naniningil ng utang. Dahil ayaw niyang mapahamak ang kanyang ama, ginagawa ni Yongmi ang lahat upang protektahan ito. Bukod pa rito, madalas pa siyang maghanap ng tirang pagkain upang mabuhay. Nang marinig ito, labis na nasaktan sina Cheon at Jiang. Pagbalik nila, nagsagawa sila ng pulong upang tipunin ang lahat ng impormasyong kanilang nakalap. Naniniwala si Cheon na si Chairman Jiang ang nasa likod ng lahat ng ito. Dapat nakatuon ang lahat ng investigasyon sa welfare institution ng chairman. Bukod pa rito, ang anak ng kinatawan ng Korean Party ay malapit nang sumailalim sa operasyon sa puso at tiyak na nangangailangan ng transplant na organ. Dahil dito, nag-organisa si Chairman Jiang ng mga libreng health check-up sa iba't ibang lugar upang makahanap ng angkop na donor at si Yongmi ang napili. Kasabay nito, nais din niyang masiguro ang kanyang panalo sa eleksyon, kaya isinagawa niya ang planong ito para sa kinatawan ng Korean Party. Nang maunawaan ang sitwasyon, napagtanto ni Jiang na si Mrs. Jo ay isang mahalagang saksi sa kasong ito. Nangamba ang lahat na nasa panganib siya, kaya mahigpit nila itong binantayan. Habang naglalakad si Mrs. Jo sa kalsada, napansin niyang may sumusunod sa kanya. Sinubukan niyang tumakbo, ngunit may isa pang humarang sa kanyang daan. Kinaladkad siya sa isang eskinita at tinangkang turukan ng droga. Ngunit kinagat niya ang isa sa mga ito, sinipa ito, at nakatakas. Pagkatapos nito, nakatagpo niya ang grupo ni Cheon at nailigtas siya. Kalaunan, pumunta si Yunki upang kausapin si Chairman Jiang. Tinanong niya kung siya ang nasa likod ng pag-atake kay Mrs. Jo, ngunit itinanggi nito. Lumabas na si Jiang ang nagpadala ng taong nagkunwaring salarin upang takutin si Mrs. Jo. Dahil natakot para sa kanyang buhay, nakiusap si Mrs. Jo kay Jiang na tulungan siya at ibinunyag ang mga taong sangkot, kabilang ang isang lalaking tinatawag na Pastor Park. Sinabi niyang inutusan siya ni Pastor Park na lapitan si Yongmi at ang kanyang ama upang pigilan si Yongmi na makatakas. Kalaunan, nakipagkita si Pastor Park kay Yongmi at inalok niya ito ng kanyang mga organ. Iniulat ni Jiang ang insidenteng ito sa pulisya at agad silang nagpadala ng mga opisyal upang arestuhin ang pastor at imbestigahan ang ospital kung saan kinukuha ang mga organ. Pagkatapos nito, pumunta sina Cheon at Jiang sa ospital upang imbestigahan ang kinatawan at ang doktor. Ipinahayag ni Cheon na sisiguraduhin niyang makukulong ang mga ito. Sumailalim din sa operasyon ang ama ni Yongmi. Sinabi ni Captain Cookie na Cheon at Jiang na si Yongmi ang nag-donate ng kanyang mga kornea sa kanyang ama. Naisa nang ipaliwanag ni Cheon sa ama ang kalagayan ng kanyang anak, ngunit nalaman nilang alam na nito ang lahat. Nang marinig ang pag-amin ng ama, hindi napigilan ni Cheon ang kanyang pag-iyak. Matapos ang investigasyon sa mga sangkot, si Chairman Jiang, na nangangambang maapektuhan ang kanyang kandidatura, ay nagpadala ng mga tao upang ipahamak ang kanyang mga kalaban. Kinabukasan, pumunta sina Jiang at Cheon sa krematorium upang bisitahin ang isang batang babae. Sinabi ni Cheon na ito ang kanyang pamangkin. Ikinuwento niya kung paano maling inakusahan ng pagpatay ang kanyang kapatid. Labis na nausisa si Jiang, ngunit hindi siya nangahas magtanong pa. Biglang nakatanggap si Jiang ng tawag na natagpuan na ang bangkay ng kinatawan ng partido. Pagdating nila sa lugar, nalaman din ni Jiang na namatay si Mrs. Jo noong nakaraang gabi dahil sa food allergy. Agad na pinaghinalaan ni Cheon na si Chairman Jiang ang may kagagawan nito. Pumunta siya sa opisina ng chairman upang harapin ito. Ibinunyag niya ang pagkakasangkot nito sa kaso ng organ trafficking at sinabi pa na kung magiging mayor ito, magiging magulo ang lungsod. Ngunit nanatiling kalmado ang chairman, tila walang nangyari at walang pakialam sa kanyang sinabi. Tinanong pa nito si Cheon kung mananatili ba siyang pulis habang buhay o magiging bangkay na lamang na matatagpuan ng iba. Pagbalik sa opisina, ipinatawag ni Jiang si Captain Cop upang tanungin ito. Nagsinungaling siya at sinabing nawalan siya ng ilang alaala matapos ang aksidente, kaya nais niyang ipaliwanag ni Captain Cop ang kwento tungkol sa kapatid ni Cheon. Ikinuwento ni Captain Cop na noong nakaraan, nais ng lungsod na muling itayo ang infrastruktura nito. Dahil dito, naging matindi ang alitan sa pagitan ng mga mamamayan at ni Chairman Jiang. Walang epekto ang mga protesta laban sa kanya. Sa panahong iyon, tumindig ang kapatid ni Cheon upang ipahayag ang kanyang saloobin. Nagtatrabaho siya noon bilang doktor sa isang shelter para sa mga bata. Isang araw, pumunta si Cheon sa shelter at nadatnan itong wasak. Pagpasok niya, nakita niya ang kanyang kapatid na nanginginig sa isang sulok. Sinabi nito na nagpadala si Chairman Jiang ng mga gangster upang takutin sila. Binalaan din siya nito na kung may mangyari sa kanya, kailangan niyang imbestigahan ang lahat. Pagkatapos mamili, nakasalubong ni Cheon ang isang kahina-hinalang lalaking nakaitim. Nakipaglaban siya rito, ngunit hinampas siya sa ulo ng paso at tumakas ang lalaki. Pagpasok niya sa bahay, nakita niya ang dugo sa paligid. Lahat ng bata sa silid ay pinatay. Sa matinding takot, tumakbo si Cheon palabas. Pagkalabas niya, biglang sumabog ang silid.
Sa kasalukuyan, naalala ni Jiang ang mga pangyayaring iyon habang tinitingnan si Xiaoyan ng mabigat ang kanyang loob. Samantala, ibinabalita ang isang kilalang parmasyutiko na nagngangalang Pilwu. Pagdating nito sa paliparan, sinalubong siya ni Chairman Jiang. Kumilos ang chairman na parang malapit sila sa isa't isa, ngunit halatang hindi komportable ang parmasyutiko. Samantala, bagong dating si Jiang sa opisina at nakilala ang kanyang subordinate. Biglang nanigas ang buong katawan niya at napahawak siya sa kanyang dibdib sa sakit. Sa kanyang isipan, nakita niya ang imahe ng kanyang tunay na katawan na sumasailalim sa electroshock therapy. Nang muling imulat ang kanyang mga mata, natagpuan niya ang sarili sa ospital. Sinabi ng mga tao na nawalan siya ng malay at pinayuhan siyang umuwi at magpahinga. Nang mapagtanto ni Jiang na nasa parehong ospital siya kung saan naka-admit ang kanyang nasugatang subordinate, agad siyang tumakbo papunta sa silid nito. Sinabi ng asawa ng subordinate na maaaring maging vegetative state ito ayon sa doktor. Dahil dito, natakot si Jiang na maaaring ganoon din ang mangyari sa kanyang tunay na katawan. Lalo siyang naguluhan. Samantala, isang ina ang nakatayo sa ulan habang hinihintay ang kanyang anak na babae na umuwi mula sa paaralan. Habang naglalakad ang bata, nakasalubong niya ang isang lalaking nakaitim na may dalang bag na may lamang martilyo. Kinabukasan, nakatanggap sina Jiang at Xiaoyan ng tawag matapos ang kanilang meeting. Pagdating nila sa pinangyarihan, natagpuan nila ang bangkay ng isang babaeng estudyante. Dahil ang paraan ng pagpatay ay kahalintulad ng kaso sa welfare institution noon, pinaghinalaan ng lahat na isang tao lamang ang may gawa. Pagkatapos nilang mag-imbestiga sa bahay ng ina, nalaman nilang ang kanilang lugar ay planong gibain upang magtayo ng research facility. Wala silang malipatan kaya nanatili sila roon. Dati ring pumunta si Chairman Jiang at nagsalita ng masasakit na salita sa kanila. Dahil dito, unti-unting naunawaan ng lahat ang sitwasyon. Naalala ni Xiaoyan ang kaso ng kanyang kapatid noon kung saan ininsulto rin ito ni Chairman Jiang dahilan upang magalit siya ng labis. Samantala, pumunta si Jiang sa opisina ng abogado na si Yunki at may sinabi siyang ikinagulat nito. Napagtanto ni Yunki na hindi na madaling kalaban si Jiang kaya inalok niya ito ng kontrata na pabor sa kanya. Naisip din ni Jiang na kung hindi siya makakabalik sa tunay na mundo, ang buhay niya rito ay magiging sariling desisyon niya. Pagbalik sa opisina, pinagalitan ni Chief O ang lahat dahil sa hindi maayos na pamamahala sa crime scene, dahilan upang kumalat online ang video ng pag-atake sa pamilya ng biktima. Ang lahat ng hinala ay napunta sa kapatid ni Xiaoyan dahil nawala ito noong nangyari ang insidente. Ngunit naniniwala si Xiaoyan na konektado ang lahat ng kasong ito kay Chairman Jiang dahil ang mga lugar ng krimen ay nasa loob ng kanyang mga proyekto sa konstruksyon. Malalim ang iniisip ni Jiang tungkol sa mga mungkahi ni Yunki. Nang tanungin siya ni Chief O kung ano ang kanyang opinyon, umiti lamang si Jiang at sinabi na nais niyang magbitiw bilang piskal. Labis itong ikinagulat ng lahat. Tinanong ng isang babaeng kasamahan si Xiaoyan tungkol sa desisyon ni Jiang, ngunit sinabi nitong wala rin siyang alam. Napansin niya ang telepono ni Jiang kaya binuksan niya ito at nakita ang mensahe ni Yunki tungkol sa pagpapatibay ng kontrata. Matapos ang usapan, nagpasya si Chief O na payagan si Jiang na umalis, ngunit sa kondisyon na lutasin muna nito ang kasong iyon. Pag-uwi, nagkaroon ng matinding pagtatalo sina Jiang at Xiaoyan. Sinabi ni Jiang na sawa na siya sa ganitong uri ng buhay. Labis itong ikinalungkot ni Xiaoyan dahil hindi niya inaasahang maririnig iyon mula sa kanya. Kinabukasan, pumunta ang lahat sa pinangyarihan ng krimen upang magpatuloy sa investigasyon nang makatanggap sila ng balita na may isang piskal na nagsasagawa ng press conference tungkol sa kaso. Nakita nila si Jiang na nasa entablado at nangangakong mahahanap ang salarin. Pinuna ni Xiaoyan si Jiang dahil sa padalos-dalos nitong pagbunyag ng pagkakakilanlan ng pamilya ng biktima. Ngunit sinabi ni Jiang na gagamitin niya ang media upang makakuha ng impormasyon at mas maraming ebidensya. Kalaunan, nakatanggap sila ng impormasyon mula sa isang babaeng nasa katanghaliang gulang. Pumunta silang lahat upang tanungin ito. Ayon sa babae, noong gabing iyon, nakita niya ang tatlong itim na sasakyan na pumasok sa construction site, kasama ang isang babae. Dahil sa kuryosidad, lihim niyang sinundan ang mga sasakyan. Nakita rin niya kung paano nila brutal na binugbog ang babae. Hindi lamang iyon, nakita rin niya si Chairman Jiang na nakatayo roon. Nang marinig ito, nais ng lahat na suriin ang mga security camera, ngunit sinabi ng babae na walang kamera sa lugar na iyon. Iniulat nila ito kay Jiang, ngunit sinabi ni Jiang na gumawa na lamang sila ng peking ebidensya. Labis itong ikinagulat ng lahat. Dinala ni Jiang at Xiaoyan ang kanilang anak sa isang amusement park. Naupo sila sa labas at nag-usap. Tinanong ni Xiaoyan kung bakit malaki ang ipinagbago ni Jiang. Para na raw itong masamang tao. Walang pakialam na sinabi ni Jiang na sa ngayon, ang tanging mahalaga sa kanya ay ang kanyang responsibilidad bilang ama sa kanyang pamilya. Sinabi rin niya kung ano ang mangyayari kung siya ay maiwang mag-isa balang araw. Inakala ni Xiaoyan na balak silang iwan ni Jiang ng kanilang anak. Sa sandaling iyon, aksidenteng narinig ng kanilang anak ang usapan at nagwala, umiiyak habang nakahiga sa sahig. Nataranta si Jiang at agad itong pinulot. Kinabukasan, pumunta ang lahat sa kumpanya ni Chairman Jiang upang imbestigahan ang aksidenteng may kaugnayan sa kanya. Ngunit sinadya ng chairman na banggitin ang lumang kaso tungkol sa kapatid ni Xiaoyan. Dahil dito, labis na nagalit si Xiaoyan at muntik na siyang manakit, ngunit agad siyang pinigilan ni Captain Kop. Banayad na nagbanta si Captain Kop kay Chairman Jiang na sisiguraduhin niyang luluhod at hihingi ng tawad ang salarin. Habang nakaupo ang lahat sa opisina, dumating ang ilang supervisor. Sinabi nilang may nagreklamo laban kay Xiaoyan at iniimbestigahan nila ang relasyon nito sa kanyang kapatid. Sa puntong iyon, nalaman na rin ni Chief ang kanilang relasyon.
Pinagalitan niya sina Jiang at Captain Kop dahil itinago nila ito sa kanya ng matagal. Idinagdag pa niya na ibababa si Xiaoyan sa posisyon hanggang matapos ang investigasyon. Maaari rin siyang kasuhan ng pagbibigay ng maling testimonya at sinadyang paghadlang sa investigasyon. Tinawagan ni Jiang si Yuni at hayagang dineklarang kalaban ito. Pagkatapos, nagpadala siya ng tao upang nakawin ang memory card ng video mula sa sasakyan ni Chairman Jiang. Ngunit nang mapanood nila ang video, natuklasan ng grupo na hindi ang babae ang biktima. Kasabay nito, bumalik si Captain Kop at ipinakita ang ebidensyang kanyang nakalap. Nakumpirma niya ang impormasyon tungkol sa suspect. Ngunit nang pumunta sila sa bahay ng suspect, wala na itong tao. Nakakita rin sila ng mga bote ng gamot na katulad ng ebidensyang nakuha noon sa kaso ng kapatid ni Xiaoyan. Habang hawak ni Jiang ang bote ng gamot, naalala niya na minsan ay nagdala si Xiaoyan ng kaparehong gamot at hiniling na muling imbestigahan kung sino ang gumamit nito. Ngunit dahil tapos na ang kaso sa publiko, nagsinungaling siya at sinabing walang gumamit nito, bagay na labis na ikinadismaya ni Xiaoyan. Pagbalik sa opisina, nakipag-usap si Xiaoyan sa kanyang mga kasamahan sa meeting room. Nang pumasok ang lahat, alam nilang may bagong ebidensya siya. Matapos suriin ang video na kumakalat online, napansin ni Xiaoyan ang problema sa anggulo ng kamera at sinimulan niya itong suriin. Pagkarinig nito, napagtanto ni Jiang na ang nakatatandang kapatid ng biktima ay may seizure disorder at siya ang kumuha ng video. Dahil dito, nagpa siya ang grupo na hanapin muna siya. Pumunta sila sa bahay nito ngunit wala ito roon. Labis na nagulat ang ina. Hindi lamang iyon, napagtanto rin ng ina na ang pangunahing suspect ay ang tiyuhin ng kanyang anak na malapit dito. Sinabi rin niya na matapos ang insidente, maraming tao ang nagpadala ng tulong pinansyal sa kanilang pamilya at ang panganay niyang anak ang humahawak nito. Dahil dito, napag-alaman ng lahat na ginamit siya ng suspect upang makakuha ng pera. Natagpuan din nila ang isang bote ng anesthetic na katulad ng ginamit sa biktima. Inisip nilang ang susunod na target ay ang nakatatandang kapatid dahil natupad na ng salarin ang kanyang layunin. Nahulaan ni Xiaoyan na gagawin nito ang krimen sa construction site, kaya pumunta silang lahat doon upang maghanap. Tama ang hinala nila, natagpuan nila ang suspect at agad itong hinabol. Nang mapaligiran, nagsabi ito ng mga kakaibang bagay at pagkatapos ay pinili nitong kitilin ang sariling buhay. Labis na nabigla ang lahat at napatunayang pinatay na rin ito ang nakatatandang kapatid. Matapos matanggap ang bangkay ng kanyang anak, humagulgol ang ina sa matinding sakit. Biglang napansin ni Xiaoyan na baliktad ang suot ng ina na damit, samantalang dati ay hindi naman ganoon ang kanyang pananamit. Pagbalik sa opisina ng piskal, ipinahayag ng lahat ang kanilang hinala sa ina ng biktima. Ipinakita pa ng isang lalaking kasamahan ang mga masasamang komento tungkol dito na kumakalat online. May isang account na paulit-ulit na nagsasabing mapagkunwari ang ina at nakapatay na ito ng maraming bata habang nagtatrabaho bilang nurse. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Xiaoyan dahil patuloy niyang naiisip ang kaso ng kanyang kapatid noong nakaraan. Inalo siya ni Jiang at sinabing hindi niya kailangang magpanggap na matatag. Sa pagkarinig nito, niyakap ni Xiaoyan si Jiang at umiyak. Kinabukasan, inimbitahan si Jiang sa isang pribadong pagpupulong kasama sina Yunqi at Chairman Jiang. Inalok nila siya ng trabaho kung saan mapupunta sa kanya ang 90% ng shares at komisyon ng kumpanya. Tinanong ni Jiang kung ano ang mangyayari kung hindi siya papayag at agad siyang binantaan ni Chairman Jiang. Sinabi nitong ipapakita niya sa anak ni Jiang ang eksenang inaaresto ng kanyang ina ang kanyang ama. Habang iniisip ni Jiang ang mga salita ng chairman, nakatanggap siya ng tawag mula sa isang kasamahan. Natagpuan na nila ang taong nagpost ng masasamang komento tungkol sa ina ng biktima sa social media. Ikinuwento ng taong iyon na si Mrs. Park ay dating masipag at dedikado sa trabaho. Umaabot pa sa punto na sinisipsip niya ang sipon ng mga bata upang matulungan silang makahinga. Ngunit isa-isa raw namatay ang mga bata nang hindi malinaw ang dahilan. Isang beses, nakita ng taong iyon si Mrs. Park na nagsasanay umiyak sa banyo. Kalaunan, may natanggap na ulat ang ospital tungkol dito at upang matakpan ang insidente, sinibak si Mrs. Park. Pinag-aralan ng lahat ang mga nakalap nilang ebidensya. Natuklasan nilang bumili si Mrs. Park ng maraming powdered milk kahit wala namang mga bata sa orphanage na kanyang pinagtatrabahuhan. Isa lamang ang batang inaalagaan niya, ngunit ito ay may allergy sa gatas. Dito nahulaan ni Jiang ang susunod na gagawin ni Mrs. Park. Ang mapagkunwaring babaeng ito ay nag-livestream habang yakap ang bata at umiiyak upang makakuha ng simpatsya ng publiko. Ngunit matapos ang livestream, kumuha siya ng gatas at itinurok ito sa bata, na labis nitong kinatakutan. Pagkatapos, tumakbo si Mrs. Park palabas habang sumisigaw upang makaakit ng atensyon, umiiyak at sinasabing ayaw na niyang mabuhay kung may mangyari sa bata. Kasabay nito, dumating ang mga reporter mula sa telebisyon. Isang reporter ang naglantad kay Mrs. Park, sinabing alam nitong hindi dapat uminom ng gatas ang bata, ngunit sadyang binigyan pa rin niya ito. Sa puntong iyon, napagtanto ng lahat ang tunay na pagkatao ni Mrs. Park. Dumating ang mga pulis at agad siyang pinusasan. Makikita sa kanyang mukha ang takot at pagkalito. Ibinigay sa kanya ang warrant of arrest mula sa opisina ng piskal, ngunit sinubukan pa rin niyang ipagtanggol ang sarili. Ipinakita sa kanya ng pulis ang video kung saan makikita siyang pinapainom ng gatas ang bata. Lumabas na may isang hacker sa departamento ng pulis na nakapasok sa kanyang computer. Lahat ng masasamang ginawa ni Mrs. Park laban sa kanyang anak ay nakita ng lahat. Sa interrogation room, halos mabaliw si Mrs. Park dahil sa tuloy-tuloy na pagpuna ni Jiang. Kinabukasan, muling nakatanggap si Jiang ng tawag mula kay Yunqi. Binanggit nito ang alok ni Chairman Jiang at sinabing hihintay nila ang kanyang desisyon hanggang alas 5 ng hapon. Matapos pag-isipan ang mga banta ng chairman, nagpa siya na si Jiang.
Sa istasyon ng pulis, kumakain si Mrs. Park nang makaramdam siya ng hindi komportable sa kanyang posas. Inalis ito ng isang pulis, inilagay ang baril sa drawer, at umalis, sinamantala ang sandaling walang nakatingin. Agad na kinuha ni Mrs. Park ang baril at kumuha ng hostage. Matapos makatakas, dinukot niya ang anak ni Cheon at agad tinawagan si Jiang, binantaan itong papatayin ang bata sa loob ng kalahating oras. Matapos matunton ang lokasyon, agad na nagtungo roon ang mga pulis at ang grupo ng piskal. Pagdating nila, nakita nilang handa ng patayin ni Mrs. Park ang bata. Agad na sumugod si Jiang at ang kanyang mga kasamahan upang pigilan siya. Sumugod si Mrs. Park gamit ang martilyo, ngunit napigilan siya at nasuntok sa bibig. Nailigtas ang kanilang anak at naaresto si Mrs. Park. Matapos ang insidenteng iyon, mas naglaan si Jiang ng oras sa kanyang pamilya at masaya siyang nakipaglaro sa kanyang anak. Kalaunan, narinig niya ang pag-uusap ng kanyang mga kasamahan at nalaman niyang hindi na siya ginugulo ni Chairman Jiang dahil sa tulong ni Captain Kop. Habang iniisip niya ito, biglang may pumasok na subordinate at sinabi na may mga pulis na nasaksak at dinala sa ospital. Naalala ni Jiang na nakaduty si Cheon, kaya agad siyang tumakbo upang tingnan ito. Pagdating niya sa ospital, nakita niyang nakahiga si Cheon sa kama. Umiiyak siyang sinubukang gisingin ang kanyang asawa. Sa kanyang emosyon, narinig niya itong humihilik. Nagising si Cheon at sinabing hindi siya ang nasugatan kundi si Captain Kop na sumalo ng saksak para sa kanya. Habang nakikita niyang masayang nag-uusap at nagtatawanan ang dalawa, nakaramdam si Jiang ng matinding pagkailang. Samantala, sa isang radio station, nag-interview sina Chairman Jiang at ang parmasyutikong si Pilwoo, ngunit mukhang hindi ito masaya. Pagkatapos ng interview, pumunta sila sa isang bakanteng lugar. Doon, ininsulto ni Chairman Jiang si Pilwoo at sinampal pa ito ng ilang beses. Sa sandaling iyon, sina Cheon at Captain Kop na nagtatago malapit doon ay nakuhanan ng video ang buong pangyayari. Muntik na silang mahuli at naiwan pa ni Cheon ang kanyang police ID sa lugar. Nang ihatid ni Jiang ang kanyang anak sa paaralan, tinawag siya ng guro. Sinabi nitong nais niyang i-report ang pagkawala ng isang batang babae. Ipinaliwanag ni Jiang na kung simpleng pagliban lamang iyon, hindi niya ito maaaring imbestigahan. Ngunit alam niyang ilang araw bago iyon, nagpadala ng mensahe ang ina ng bata upang humingi ng pahintulot sa pagliban. Gayunpaman, nang pumunta ang guro sa bahay, nalaman niyang kamamatay lamang ng ina ng bata at may isang babaeng nakatira roon. Pagkatapos, isinama ng babaeng iyon ang bata at nawala. Ayon sa landlord, nakapagparehistro ang ina ng 5 life insurance policy sa pangalan ng kanyang anak na si Suhi, ngunit ang benepisyaryo ay ang babaeng kasama nila, si Dasam. Nalaman din nila na nagtatrabaho si Suhi sa Research Institute ni Pilwoo, kaya nagpasya si Cheon na pumunta roon upang magtanong. Ayon sa isang babaeng kasamahan, naawa si Suhi kay Dasam at tinulungan ito. Ngunit kalaunan, naging labis ang pagdepende ni Dasam kay Suhi. Nang magpasya si Suhi na umalis sa kumpanya, iginiit ni Dasam na sumama sa kanya. Dahil mabait si Suhi, isinama niya ito. Nang alamin nila ang nakaraan ni Dasam, nalaman nilang nanirahan ito sa isang welfare institution na sinusuportahan ng kumpanya ni Chairman Jiang. Dahil dito, nabigla sina Jiang at Cheon. Si Captain Kop at ang kanyang mga tauhan ay nagpatuloy sa investigasyon at nalaman mula sa kapitbahay na madalas magbihis si Dasam tulad ni Suhi. Natutuwa pa ito kapag napagkakamalan siyang si Suhi at tumatawa pa na parang baliw. Samantala, nalaman ni Chairman Jiang na minamanmanan siya ni Cheon, kaya nagalit siya at natakot na mabunyag ang kanyang mga lihim. Nagpadala siya ng tao upang ipahamak si Jiang. Mula nang makita ni Jiang ang kanyang asawa kasama si Captain Kop, nagkaroon siya ng hinala. Habang sinusuri niya ang kaso ni Suhi, pumasok si Cheon. Nakita niyang nakatanggap ito ng mensahe at agad umalis, kaya sinundan niya ito. Nakita niyang pumasok si Cheon sa isang bahay kasama ang iba. Nang buksan niya ang pinto, nakita niya ang mga taong nagdiriwang at nagpapaputok ng fireworks. Nalito si Jiang. Ipinaliwanag ng mga tao na ipinagdiriwang nila ang paglabas ng kanyang kliyente mula sa ospital. Bago pa niya makilala ang tao, lumabas ito, siya pala ang taong maling inakusahan sa totoong mundo, ngunit sa mundong ito, si Jiang ang tumulong upang mapawalang sala siya. Kinabukasan, pumunta sina Jiang at Cheon sa ospital kung saan idineklarang patay si Suhi. Ayon sa doktor, walang kahina-hinalang palatandaan sa katawan ni Suhi, ngunit kahina-hinala ang bata at ang babaeng kasama nito. Madalas tawagin ng bata ang babae bilang ina sa halip na tiya at pinapagalitan pa ito. Naisip ni Cheon na maaaring pinilit ng babae ang bata na baguhin ang tawag nito sa kanya. Sa puntong iyon, napagtanto ni Jiang na hindi pera ng insurance ang motibo ni Dasam, kundi ang agawin ang buhay ni Suhi at maging siya mismo. Samantala, pumunta si Chairman Jiang kay Pilwoo at tinangka pa siyang saksakin gamit ang basag na salamin. Sinakal niya si Pilwoo at sinabing kailangan itong sumunod sa kanya. Sa gitna ng galit ng chairman, tinawag siya ni Pilwoo na ama. Ipinaliwanag nito na magkadugo sila. Lumalabas na alam na ito ng chairman noon pa, ngunit ayaw niyang tanggapin ang katotohanan. Kaya pinagsalitaan niya si Pilwoo bilang isang maruming taong nangahas tawagin siyang ama. Sinabi rin ni Pilwoo na kung papatayin siya ng chairman, malalaman ng buong bansa na siya ang anak nito. Pagbalik sa opisina ng piskal, tinalakay ng grupo ni Jiang ang mga nakalap nilang impormasyon. Sa huli, nagpasya si Chief O na ipalabas sa pambansang telebisyon ang impormasyon tungkol kay Dasam upang mahanap ito. Samantala, labis na nababahala si Chairman Jiang sa mga sinabi ni Pilwoo, kaya nagpadala siya ng mga tauhan upang patayin ito at maiwasan ang problema sa hinaharap. Sa opisina, kausap ni Chief ang kanyang anak sa telepono nang bigla siyang tumayo, dahilan upang mabigla ang isang babaeng subordinate at matapunan ng kape ang computer.
Hinabol niya si Chief upang pagalitan, ngunit aksidenteng natapunan din ng kape ang kanyang damit. Dumating ang dalawa pang kasamahan at inakalang may problema siya sa tiyan. Iniulat nila na natukoy na nila kung sino ang nanakit kay Dasam, ang dating asawa ni Suhi at ang kapatid nito. Nagulat ang lahat. Nang matagpuan ang dating asawa, nalaman nilang sinaktan nila si Dasam dahil napagkamalan nila itong si Suhi. Sinabi rin ng lalaki na lalong nasira ang kanyang buhay dahil kay Suhi. Gusto ni Suhi na magsimula ng negosyong kosmetiko kaya ninakaw niya ang selyo ng kanyang asawa upang makautang ng malaking halaga. Ayon sa anak nila, madalas magkapareho ang ayos at make-up ng kanyang ina at ng kanyang tiya. Sigurado ang lalaki na sinadya ni Suhi na gumawa ng isang eksaktong kopya ng kanyang sarili. Samantala, pumunta sina Jiang at Cheon sa isang teatro upang imbestigahan ang nobyo ni Dasam. Ayon sa direktor ng teatro, mahal na mahal ng dalawa ang isa't isa. Ngunit mula nang pumunta ang nobyo sa bahay ni Dasam, palagi na itong umiiwas sa kanya. Ibinigay rin ng direktor sa kanila ang isang sulat kamay na liham mula kay Dasam. Sa oras ding yon, ipinakita ng pulisya ang promissory note ni Suhi. Biglang napansin ni Cheon na magkahawig ang sulat kamay ni Dasam at Suhi. Nang makita ito, ipinakita ni Jiang sa direktor ang larawan nilang tatlo at tinanong kung sino si Dasam. Nakapagtataka, itinuro ng direktor si Suhi. Doon na unawaan ni Jiang ang buong sitwasyon. Ipinaliwanag niya na si Suhi, hindi si Dasam, ang nagnakaw ng buhay ng iba. Mula pa lamang nang makilala niya si Dasam, nais na ni Suhi na gawing katulad niya ito. Samantala, si Suhi naman ang lumalabas gamit ang pagkakakilanlan ni Dasam. Kalaunan, pinatay ni Suhi si Dasam upang mabuhay bilang siya, sa paniniwalang walang makakapansin kung gagamitin niya ang identidad ni Dasam. Sa isang hardin ng mga bulaklak, nakatali sa upuan ang nobyo ni Dasam, at naroon ang mga gamit ni Suhi para sa pagputol-putol ng katawan. Nang tawagin siya ng lalaki bilang Suhi, nagwala siya at iginiit na siya si Dasam. Sinakal niya ang lalaki at lumuhod, nagmamakaawang mahalin siya, ngunit tinawag siya nitong baliw. Tumayo si Suhi, kumuha ng hiringgilya at tinakot ang lalaki. Dumating ang pulisya at agad pumasok. Nagbanta si Suhi na sasaksakin ang lalaki sa leg. Nakita ito ni Cheon at pinayuhan si Suhi na huwag hayaang mawalan ng ina ang kanyang anak. Nang marinig ito, unti-unting kumalma si Suhi at ibinaba ang hiringgilya. Agad siyang inaresto ng pulisya. Pagkatapos nito, nagpasya si Cheon na imbestigahan ang isang ospital na madalas puntahan ni Chairman Jiang tuwing weekend at ipinagbabawal niyang pasukin ng iba. Pagdating ni Cheon, pumasok siya sa isang silid ng pasyente. Biglang dumating si Chairman Jiang kasama ang kanyang mga tauhan, dahilan upang mataranta siya. Nagtago siya sa isang silid at narinig ang chairman na nagsasabing gusto niyang patayin ang pasyente. Sinubukan niyang lumapit upang makita ang nangyayari, ngunit nakagawa siya ng ingay. Sinuri ng pastor ang mga silid at nagtago si Cheon sa ilalim ng kama, muntik nang mahuli. Sa parehong oras, biglang tumunog ang fire alarm, kaya nagkaroon siya ng pagkakataong makatakas. Sa labas, sinundo siya ni Captain Cop. Pagbalik sa opisina, napagalitan si Cheon ng kanyang boss. Pagkatapos nito, lumabas siya at nakita si Jiang na naghihintay upang sabay silang umuwi. Nagpasalamat si Jiang sa kanya sa pagpili sa kanya at nangakong pasasayahin siya sa hinaharap dahil siya ang pangarap niya sa buhay. Naghalikan sila sa bakuran. Kinabukasan, ginawaran si Cheon bilang outstanding police officer. Pag-uwi niya, binigyan siya ng kanyang asawa ng sapatos at inanyayahan sa isang hiking trip. Labis siyang natuwa. Samantala, nalaman ni Chairman Jiang na minsan nang napunta si Cheon sa ospital. Dahil natatakot siyang mabunyag ang kanyang mga krimen, nagpadala siya ng tao upang ipahamak ito. Nang gabi niyon, habang nakaupo si Cheon sa bahay, nakatanggap siya ng mensahe. Sinabi ng nagpadala na bibigyan siya ng impormasyon tungkol sa taong iniimbestigahan niya, kasama ang isang address, ngunit kailangan niyang mag-isa. Pumunta si Cheon sa isang abandonadong bahay. Pagpasok niya, agad siyang inatake ng isang lalaki. Napatumba niya ito, ngunit may isa pang sumugod at hinampas siya sa ulo. Hinawakan siya ng isa habang tinurukan siya ng droga ng isa pa, at pagkatapos ay kinaladkad siya palayo. Nagising si Jiang at labis na nag-alala nang hindi niya makita ang kanyang asawa. Naka-off ang telepono nito dahil sa mga salarin. Natunton niya ang lokasyon nito at agad siyang pumunta roon. Pagkakita niya kay Cheon na nakatali sa upuan, agad siyang nawalan ng malay. Pagkagising niya, magkaharap na silang dalawa. Kumuha ang lalaking nakaitim ng martilyo mula sa kanyang bulsa at handa nang hampasin si Cheon sa ulo. Nanginginig sa takot si Cheon habang nagmamakaawa si Jiang sa lalaki na tumigil. Dahil sa matinding shock, nagising ang katawan ni Jiang sa totoong mundo. Pagmulat niya, akala pa rin niya ay nasa ibang mundo siya. Ngunit matapos makausap ang lahat, napagtanto niyang nakabalik na siya sa realidad. Samantala, iniimbestigahan ni na Captain Cop at ng kanyang mga kasamahan ang isang kriminal nang makatanggap sila ng balita na may natagpuang bangkay sa Huaong. Biglang napagtanto ni Jiang na magkatugma ang mga pangyayari sa dalawang mundo sa oras at lugar. Dahil nasaktan si Cheon sa kabilang mundo, natakot si Jiang na baka nasa panganib din siya sa totoong mundo. Agad niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na imbestigahan kung may naganap na pagpatay sa Huadong. Habang papalabas ang pulisya, nakatanggap sila ng ulat na ang natagpuang bangkay ay isang taong kilala nila. Nang makumpirma ang pagpatay, kinabahan si Jiang na baka si Cheon yon, kaya inutusan niyang dalhin siya agad sa lugar. Pagdating nila sa crime scene, nahukay na ang bangkay, ngunit hindi si Cheon yon kundi ang kanyang nakatatandang kapatid. Natulala si Cheon at labis na nasaktan ang lahat. Nang dumating si Jiang, malamig na malamig ang pakikitungo ni Cheon. Tinanong niya si Jiang kung paano nito nalaman ang tungkol dito at kung bakit naroon siya.
Hindi makapaniwala si Jiang na natagpuan na ang bangkay ng kapatid ni Xion. Nagtaka rin si Xion kung paano nalaman ni Jiang na ang biktima ay ang kanyang kapatid, kaya inakala niyang may kinalaman ito sa kaso. Nakalimutan ni Jiang na sa mundong ito, matindi ang galit nila sa isa't isa at hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang kanyang nalalaman. Pagbalik sa ospital, nais ni Xion na makipag-usap kay Jiang. Pagdating niya, muli niyang tinanong kung paano nito nalaman ang lahat. Sinabi ni Jiang na napanaginipan niya ito, ngunit habang mas lalo siyang nagpapaliwanag, mas lalo siyang hindi pinaniwalaan ni Xion. Sinabi pa nito na nadidiri siya sa mga panahong nagkakilala sila. Dahil sa ganitong reaksyon, hindi napigilan ni Jiang na lumuha. Samantala, nalaman din ni Chairman Jiang ang tungkol sa pagkakatagpo ng bangkay ng kapatid ni Xion at maaaring muling buksan ang kaso. Labis siyang nagalit dahil malapit na siyang maging mayor at papalapit na ang eleksyon. Nakatanggap si Captain Cop ng ulat na may natagpuan pang ilang bangkay sa lugar, pawang mga biktima ng kamakailang pagpatay. Umupo si Jiang sa tabi ng lawa at binalikan sa alaala ang masasayang araw na naranasan niya sa kabilang mundo. Nag-alala rin siya na baka nasa panganib si Xion sa mundong ito. Sa realidad na ito, nagtatrabaho pa rin siya bilang abogado ng mga kriminal. Kalaunan, ipinatawag siya ng kanyang mga superior at ipinakilala kay Chairman Jiang. Noong una, pumayag siyang ipagtanggol ang masasamang tao, ngunit sa pagkakataong ito, diretsahan niyang sinabi na nais niyang sumuko na lamang ang chairman dahil hindi na siya tutulong sa maruruming gawain. Nagbitiw pa siya ng panunuyang pahiwatig tungkol sa pagkakasangkot ng chairman sa mga pagpatay. Labis na nagulat si Chairman Jiang sa mga sinabi niya, at si Yunki ay nagulat at napahiya sa biglaang pagbabago ni Jiang. Pagkatapos nito, nagbitiw si Jiang sa kanyang posisyon. Bago siya umalis, nagtakda siya ng panibagong pagkikita kay Chairman Jiang. Mula nang matagpuan ang bangkay ng kanyang kapatid, tila tuliro si Xion. Labis siyang inaalala ni Captain Cop kaya niyaya niya itong mag-practice ng martial arts upang maibsan ang stress. Matapos ang ehersisyo, bumagsak si Xion at tuluyang napaiyak. Sa wakas, nailabas niya ang matagal na niyang kinikimkim na emosyon. Pagkatapos, inihatid siya ni Captain Cop pauwi. Sa harap ng pintuan, bigla niya itong niyakap at inamin ang kanyang nararamdaman. Nalito si Xion at hindi alam kung paano tutugon. Samantala, patuloy na inaalala ni Jiang ang masasayang sandali kasama ang kanyang maliit na pamilya. Ini-imagine pa niya si Xion at ang kanilang anak sa loob ng bahay. Ngunit nang mapagtanto niyang ilusyon lamang iyon, muli siyang napaiyak. Kinabukasan, nabuo ang isang investigation team at ipinakilala sa kanila ang kanilang bagong pinuno, si Jiang. Nagulat ang lahat, lalo na si Xion. Hindi matanggap ng mga kasamahan niya ang pagiging chief investigator ni Jiang dahil dati itong tumutulong sa mga kriminal upang makatakas sa kanilang mga kasalanan. Samantala, pumasok ang asawa ni Chairman Jiang sa opisina nito. Binuksan niya ang vault at nakita ang isang martilyo sa loob ng kahon, ang sandatang ginamit sa mga kamakailang pagpatay. Labis siyang natakot. Sa sandaling iyon, pumasok ang abogado at nagulat siya. Napansin ng abogado na panay ang tingin niya sa kabinet kaya agad itong naghinala. Sa opisina ni Jiang, pumasok si Chief at sinabing kahit hindi niya alam ang tunay na layunin ni Jiang, patuloy niya itong babantayan. Nais sana ni Jiang na ipaliwanag ang kanyang panig, ngunit hindi niya alam kung paano makukumbinsi ang kanyang boss. Samantala, nakaupo si Xion sa kanyang opisina at pinag-iisipan ang kakaibang kilos ni Jiang. Hindi niya maintindihan kung bakit palagi itong lumilitaw kung nasaan siya. Nang gabing iyon, pagdating niya sa bahay, nakakita siya ng isang kahon ng regalo. Pagbukas niya, nakita niyang puno ito ng gummy candies kasama ang isang sulat mula sa kanyang bagong kapitbahay. Nagpasya si Xion na dalhin ang regalo sa kanyang kapitbahay. Nagulat siya nang matuklasang si Jiang iyon. Dahil sa kakaiba nitong asal, labis siyang nabigla. May ilang babaeng nasa katanghaliang gulang din na sumama sa kanila at masayang nagkwentuhan. Naupo si Xion habang pinapanood si Jiang na nakikipag-usap sa kanila, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Pag-uwi niya, hindi pa rin niya maintindihan kung bakit lumipat si Jiang sa katabing bahay. Inasar pa siya nito at sinabing ang taong nagsisinungaling ay parang stalker. Labis na nainis si Xion. Kinabukasan sa opisina ng piskal, biglang pumasok si Chief O na halatang nagmamadali. Sinabi niyang ipinatawag si Chairman Jiang para sa interogasyon. Sinabi ni Jiang na siya ang tumawag kay Chairman Jiang. Nagulat ang lahat sa narinig nila. Sa interrogation room, nakinig lamang si Chairman Jiang kay Jiang nang walang emosyon. Samantala, patuloy na binabanggit ni Jiang ang mga lumang kaso at malinaw na si Chairman Jiang ang kanyang target. Mula sa puntong iyon, hayagan ng hinarap ni Jiang si Chairman Jiang. Habang pauwi si Xion, naramdaman niyang may sumusunod sa kanya. Biglang sumugod ang taong iyon, ngunit agad niya itong sinipa. Paglingon niya, napagtanto niyang si Jiang iyon at duguan ang ilong dahil sa kanyang sipa. Dinala niya ito sa kanyang bahay upang gamutin. Habang nakaupo sa pamilyar na silid, naalala ni Jiang ang kanyang asawa at anak sa kabilang mundo. Matapos gamutin si Jiang, pinaalis siya ni Xion, ngunit tumakbo ito papunta sa banyo upang ayusin ang baradong inidoro. Bumili pa siya ng mga edge protector upang maiwasang mabangga ni Xion ang mesa. Hindi maintindihan ni Xion ang kanyang ginagawa at paulit-ulit siyang tinatanong kung ano ang kanyang layunin. Sinabi lamang ni Jiang na dahil nabigyan siya ng pangalawang buhay, nais niyang mamuhay ng mas maayos at siya mismo ang magpasya sa kanyang kapalaran. Matapos pag-usapan ng grupo ni Xion ang mga nakalap nilang ebidensya, napag-alaman nilang martilyo ang ginamit na sandata sa pagpatay. Kaya pumunta sila sa lugar malapit sa crime scene upang imbestigahan ang mga slaughterhouse dahil may mga martilyong katulad ng ginamit sa krimen doon. Natagpuan nila ang isang slaughterhouse na pag-aari ng isang matandang lalaki na matagal nang nagtatrabaho roon.
Nang tanungin nila ito tungkol sa unang kaso sa lugar, ikinuwento niyang may isang babaeng laging may blonding buhok na tumatanggap ng mga bisita at may anak na lalaki. Isang araw, habang nasa high school ang anak, umuwi ito at natagpuang patay ang kanyang ina sa bakuran. Matapos ang libing, umalis ang anak at hindi na bumalik. Kalaunan, pumunta sina Jiang at ang kanyang mga kasamahan upang kausapin ang asawa ni Chairman Jiang, ngunit umiiwas ito at sinabing kakausapin muna niya ang kanyang asawa. Gayunpaman, nakuha ni Jiang ang medical records ng babae na nagpapakita ng mga palatandaan ng pananakit. Sinabi ni Jiang na tutulungan nila itong makalaya sa kontrol ni Chairman Jiang. Nang marinig ng babae na sangkot ang kanyang asawa sa mga pagpatay, labis siyang nabigla. Dahil tila hindi pa rin siya handang makipagtulungan, sinabi ni Jiang na ito na ang huling pagkakataon para sa kanya at sa kanyang anak na makatakas. Kapag naging mayor si Chairman Jiang, wala na siyang paraan upang mailigtas ang kanyang anak at maaari pa siyang mamatay sa kamay nito nang hindi na muling makita ang kanyang anak. Nang gabing iyon, umuwi si Chairman Jiang at muling sinigawan ang kanyang asawa at sinaktan ang kanilang anak. Samantala, habang pauwi si Jiang, nakita niya si Shayon na lasing at bumababa ng taxi. Tahimik niya itong sinundan. Habang papalapit sila sa bahay, biglang inatake ng isang lalaki si Shayon gamit ang bote ng beer. Nasalo niya ang atake gamit ang kanyang kamay. Nang makita ito, agad na sumugod si Jiang at pinabagsak ang lalaki. Nagising si Shayon sa ospital at nakita si Jiang sa kanyang tabi. Tinanong niya kung bakit hindi na lang ito nawala at sa halip ay patuloy na lumilitaw. Sinabi ni Jiang na palagi niya itong poprotektahan. Samantala, kumuha si Pilwu ng tao upang dalhin ang isang babae sa isang itinakdang lugar. Doon, tinurukan nila ito ng droga at dinala sa isang laboratorio. Paglabas ni Shayon at Jiang sa ospital, sinundo sila ni Captain Kop. Dahil may nararamdaman ito kay Shayon, naiinis siya sa pagiging malapit ni Jiang sa kanya. Habang nagmamaneho, sinadya niyang biglang magpreno, muntik nang matamaan ni Jiang ang kanyang ulo. Pagpasok ni Shayon, tinanong ni Captain Kop si Jiang kung bakit lagi itong nasa tabi niya. Sumagot si Jiang na huwag itong mag-alala dahil kapag nalutas na ang kaso laban kay Chairman Jiang, kusa na siyang mawawala. Nagpasalamat pa siya kay Captain Kop sa pag-aalaga at pagprotekta kay Shayon at hiniling na patuloy itong manatili sa tabi niya. Labis na naguluhan si Captain Kop sa kanyang sinabi. Samantala, labis na nagagalit si Chairman Jiang habang bumababa ang kanyang bilang ng boto dahil sa kaso. Iminungkahi niyon na makipagkita siya sa Chief Prosecutor ng Special Investigation Unit upang matulungan siyang maresolba ang problema. Sa kabilang banda, ipinatawag ang asawa ni Chairman Jiang sa paaralan ng kanilang anak. Sinabi ng guro na may ugali itong manakit ng kaklase. Kapag may ayaw siya sa isang tao, sinasaktan niya ang taong malapit dito. Naalala ng ina ang pananakit ng kanyang asawa sa harap ng kanilang anak at inisip na maaaring naapektuhan nito ang pag-isip ng bata. Matapos makuha ang impormasyon tungkol sa bahay kung saan pinatay ang babaeng may blonding buhok, pumunta sina Captain Kop at Shayon doon upang mag-imbestiga pa. Habang sinusuri ni Shayon ang lugar, may narinig siyang ingay. Biglang may tumakbo palabas at ikinagulat nilang si Jiang iyon. Kanina lamang, dahil hindi niya alam na nabangga siya ni Shayon sa ulo, nagdugo ang kanyang ilong. Bumalik din si Captain Kop kasama ang isang babaeng nasa katanghaliang gulang na nakatira malapit doon. Ikinuwento nito na ang babaeng may blonding buhok na siyang He ay nakatira sa bahay at kumikita sa pamamagitan ng pakikipagtalik sa mga lalaki. Gayunpaman, palagi nitong ipinagmamalaki na ang ama ng kanyang anak ay mula sa isang mayamang pamilya. Dagdag pa ng babae, 2 beses sa isang taon, tag-init at taglamig, may isang marangyang sasakyan ang dumarating sa hating gabi upang bisitahin siyang He at ang kanyang anak. Hindi niya makita ng malinaw ang mukha ng taong iyon. Sinabi rin niya na buhay pa siyang Hai, hindi patay gaya ng kumakalat na balita, ngunit hindi na nito kayang alagaan ang sarili. Pagbalik sa bahay, tinanong ng asawa ang kanyang anak kung bakit ganoon ang kanyang pag-ugali. Sinabi ng bata na alam niya ang mga bagay na nakita niya. Tuwing nakikita niya ang mga taong mahina at walang kaalam-alam, napupuno siya ng galit. Sa sobrang lungkot, niyakap siya ng kanyang ina at humingi ng tawad dahil hindi siya naging sapat na matatag. Kinabukasan sa opisina ng piskal, masayang nag-uusap ang lahat nang biglang dumating ang madam, ikinagulat ng lahat. Sinabi ni Jiang na nag-alok siya ng kasunduan sa madam. Pinagalitan siya ni Chief O dahil kumilos siya ng mag-isa. Ipinaliwanag ni Jiang na ang kapalit ng pagbibigay ng ebidensya ng madam ay ang kinabukasan ng kanyang anak at ang kalayaan mula sa kanyang abusadong asawa. Pagpasok sa interrogation room, tinanong ng madam si Jiang kung paano siya tutulungan dahil imposible raw siyang makatakas kay Chairman Jiang ng mag-isa. Sinabi ni Jiang na may kakilala siyang chairman na may pribadong isla sa Pilipinas. Kapag nakuha na nila ang ebidensya, tutulungan niya itong makatakas palabas ng bansa kasama ang kanyang anak. Kapag maayos na ang lahat, tutulungan din niya itong makipaghiwalay sa kanyang asawa. Sinabi ng madam na nakita niya ang isang martilyo sa loob ng vault na may dugo. Tinanong ni Jiang kung kailan niya maibibigay ang ebidensya at sinabi ng madam na dadalhin niya yon sa gabing iyon dahil may meeting ang kanyang asawa at hindi ito sasagot ng tawag. Tutol si Shayon sa plano dahil delikado ito para sa informant, ngunit iginiit ni Jiang na wala ng ibang paraan kaya kailangan nilang ituloy ito. Nang gabing iyon, nagkunwari ang babae na mag-aayos ng mga bulaklak sa opisina ng chairman upang makapasok at matagumpay na nakuha ang ebidensya. Sinundan siya ni Shayon at Captain Kop sa kanilang sasakyan. Habang nagmamaneho, nakatanggap ang babae ng larawan ng kanyang anak na walang malay kaya siya ay nataranta. Tumawag ang isang hindi kilalang numero, si Pilwu iyon. Napansin niya na may kakaiba sa babae at nagpadala siya ng tao upang bantayan ito, kaya nalaman niyang nakikipagtulungan ito kay Jiang.
Kalaunan, nakatanggap ang grupo ng balita na nawawala ang babae at ang kanyang anak. Labis na nagpanik ang lahat. Samantala, dumating si Mrs. Jiang sa lugar na itinakda ni Pilwoo. Inamin ni Pilwoo na siya ang iligal na anak ni Chairman Jiang na matagal nitong itinago mula sa kanyang asawa. Ikinuwento niya ang kanyang miserable na buhay kasama ang kanyang ina na sakim sa pera at palaging kumakapit sa mayayamang lalaki upang magkaanak at manghingi ng pera. Madalas siyang abusuhin at itakwil at siya mismo ang umatake sa kanyang ina. Ginamit niya ang martilyong dala ng madam upang patayin ito. Habang nakaupo si Jiang sa kanyang opisina, natanggap niya ang balita at agad siyang pumunta sa lugar. Doon, nakita niya ang madam na nakahandusay sa lupa at patay. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Dumating si Chairman Jiang at nakita si Pilwoo na duguan. Tumawa pa ito at sinabing sa pagkakataong iyon na protektahan niya ang kanyang ama. Hinawakan ni Chairman Jiang ang kanyang kwelyo at tinanong kung bakit niya ginawa iyon. Sinabi ni Pilwoo na balak ng asawa ng chairman na dalhin ang ebidensya sa pulisya upang isumbong ang kanyang mga krimen. Lumilitaw na minamanipula ni Pilwoo ang isip ni Chairman Jiang. Hindi niya ito kayang labanan. Matapos mamatay ang kanyang asawa, walang ipinakitang emosyon si Chairman Jiang. Ipinagpatuloy niya ang kanyang kampanya sa eleksyon at nanalo. Pagkatapos, sinimulan niyang planuhin kung paano tatakpan ang kanyang maruruming gawain. Sa interrogation room, sina Shayon at Captain Kop ay nag-imbestiga ng dalawang kriminal. Inamin ng mga ito ang lahat ng krimen ng may mapanghamong ugali. Nagalit si Shayon at sinubukang umatake, ngunit pinigilan siya ni Captain Kop. Pagkatapos, pumunta si Shayon sa opisina ni Jiang at sinabi na lahat ng nangyari ay kasalanan niya. Ipinaliwanag ni Jiang na ginawa niya ang lahat upang hindi masaktan si Shayon. Habang nagtatalo sila, bumalik si Captain Kop at binuksan ang telebisyon upang manood ng balita. Lumabas na iniimbestigahan si Jiang dahil sa paglabag sa batas at pammikin ng ebidensya. Kinabukasan, pagdating nina Shayon at Jiang sa opisina, nakita nilang maraming tao ang nagpoprotesta at minumura si Jiang. Naroon din ang lalaking estudyanteng dati niyang maling inakusahan ng karahasan. Sumugod ito upang atakihin si Jiang, ngunit agad na pumagit na si Captain Kop. Dinala ang estudyante sa loob ng silid. Nang makita ni Jiang ang pagod na hitsura ng estudyante, naalala niya ang masayang pamilya nito sa kabilang mundo. Bigla siyang nakaramdam ng matinding hiya sa kanyang mga ginawa. Matapos maayos ang sitwasyon, sinabi ni Captain Kop kay Jiang na magkaiba ang kanilang layunin mula pa noong simula. Tinanong niya kung bakit pinoprotektahan ni Jiang ang masasamang tao samantalang sila ang nagdurusa sa mga epekto nito. Lalong nahiya si Jiang sa mga salitang iyon at sinabing wala na siyang mukhang maihaharap. Sa meeting room, sinabi ni Chief sa lahat na sa loob ng isang linggo, malamang nakasuhan si Jiang ng pang-aabuso sa kapangyarihan at mabubuwag ang investigation team. Gayunpaman, nagpasya si Chief na bigyan si Jiang ng isang pagkakataon. Sinabi niyang bago ang inauguration ng mayor, dapat maresolba ni Jiang ang kaso. Makalipas ang ilang sandali, nakatanggap sila ng balita tungkol sa babaeng may blonding buhok na si Yang Hai. Pumunta sina Captain Kop at ang kanyang mga tauhan sa ospital kung saan ito naka-admit. Ayon sa mga doktor, nagkaroon siya ng brain hemorrhage dahil sa matinding concussion, kaya nahihirapan siyang mag-isip at magsalita. Nang pumasok sila sa silid, wala siyang malay. Ngunit nang banggitin ang lumang kaso, bigla siyang nataranta at nawalan ng kontrol. Samantala, pumunta sina Jiang at Shayon sa isang hypnotist dahil nais ni Jiang na gamitin ang hypnosis upang maalala ang mga detalye na makakatulong sa kaso. Sa ilalim ng hypnosis, naalala ni Jiang ang lahat ng nangyari noong gabing iyon sa kabilang mundo, mula sa paghahanap niya kay Shayon hanggang sa pagkakabugbog at pagkakatali sa kanya. Nakita rin niya ang lalaking may tattoo ng paniki. Nakikinig si Shayon sa kanyang kwento at labis siyang nagulat. Dahil sa sobrang pagkabalisa ni Jiang, ginising siya ng doktor. Pagbalik nila sa opisina, kinwestiyon siya ni Shayon tungkol sa lahat ng kanyang sinabi. Sa matinding pagtatanong, inamin ni Jiang ang katotohanan na habang siya ay nasa koma, nabuhay siya sa ibang mundo. Samantala, lumabas si Captain Kop upang tanungin ang nurse kung may pamilya si Yang Hai. Doon niya nadiskubre na ang ospital ay pinunduhan ni na Chairman Jiang at Pilwoo. Sa opisina, hindi pa rin naniwala si Shayon sa mga sinabi ni Jiang at tinawag pa siyang baliw, sinabing dapat siyang magpagamot sa psychiatrist matapos ang aksidente. Pagkatapos, pinagsama-sama ng team ang kanilang mga nakalap na impormasyon. Lumabas na pinangalanan ni Yang Hee ang kanyang anak batay sa kumpanya ng isang lalaki. Sa investigasyon, napag-alaman na ang kumpanyang iyon ay dating pag-aari ni Chairman Jiang. Bukod dito, natuklasan nila ang isang kantang paulit-ulit na binabanggit ni Yang Hai. Nagulat si Shayon nang marinig ito dahil pareho ito sa kantang kinanta ni Jiang habang nasa ilalim ng hypnosis. Samantala, pinaplano ni Chairman Jiang na patayin si Pilwoo na isang malaking hadlang sa kanyang karera. Ngunit hindi niya alam na naglagay si Pilwoo ng listening device sa kanyang silid at narinig ang lahat ng plano nito. Nangako si Pilwoo na tuturuan ng leksyon si Chairman Jiang. Sa kabilang banda, natagpuan ng team ang isang taong dating nagtrabaho sa orphanage ng kapatid ni Shayon. Agad itong dinala ni Jiang sa interrogation room. Ikinuwento ng taong iyon na may batang nagngangalang Sunho na nairehistro sa orphanage. Ngunit matapos itong dumating, sunod-sunod na kakaibang pangyayari ang naganap, may mga hayop na namamatay na basag ang ulo at pati ang ibang bata ay nasusugatan. Minsan, tinanong ng kapatid ni Shayon si Sunho kung siya ang may kagagawa ng lahat, ngunit mumiti lamang ito ng kakaiba at nahulog sa hagdan. Dahil dito, napagkamalan ng lahat na ang direktor ang nagtulak sa kanya. Simula noon, pinagtulungan ng lahat ang direktor at tinawag itong demonyong nagtatago sa likod ng malaanghel na anyo.
Matapos marinig ito, nahinuha ni Shayon na ang insidente sa orphanage noon ay hindi gawa ni Chairman Jiang, kundi si Sunho ang tunay na may sala. Pagkatapos, inutusan ni Jiang ang dalawang kasamahan na pumunta sa ospital kung saan naroon si Yang He upang magnakaw ng internal data. Pagdating ni Jiang doon, bigla niyang narinig ang isang pamilyar na kanta at nakita niyang si Pilwoo ang kumakanta. Lumapit si Jiang at kunwaring nakikipag-usap. Nang paalis na si Pilwoo, tinawag ni Jiang ang pangalang Sunho, dahilan upang ito ay huminto. Pagkatapos, sinabi ni Jiang kay Pilwoo ang lahat ng mga ebidensyang natuklasan niya. Ngunit pinaalalahanan lamang siya ni Pilwoo na protektahan ang taong nais niyang iligtas at binalaan siyang maaari rin itong atakihin. Sa galit, hinawakan ni Jiang ang kwelyo ni Pilwoo. Pagpasok nila sa loob, ipinakita ni Pilwoo ang kanyang takot at hindi niya maintindihan kung paano nalaman ni Jiang ang kanyang lihim. Pagbalik sa istasyon ng pulis, nalaman ni Jiang na tatanggap si Shayon ng parangal kinabukasan. Dahil dito, labis siyang nag-alala sapagkat sa kabilang mundo, may masamang nangyari sa araw mismo ng pagtanggap ni Shayon ng award. Nakita ni Shayon si Jiang na mag-isang nakatayo at malalim ang iniisip kaya tinanong niya ito kung ano ang problema. Ngunit sinabi lamang ni Jiang na pagkatapos niyang tumanggap ng award, dapat siyang pumunta sa isang ligtas at malayong lugar. Tinanong ni Shayon kung bakit, ngunit hindi makasagot si Jiang. Sa halip, mahigpit niya itong niyakap dahil sa labis na pag-aalala. Kinabukasan, nakatuklas si Jiang at ang kanyang mga tauhan ng bagong ebidensya. Habang papunta sila, tinawagan ni Jiang si Captain Kop at hiniling na bantayan si Shayon buong araw. Pagdating nila at pagsakay sa elevator, nakasalubong ni Jiang ang isang lalaking may tattoo ng paniki. Agad niyang naramdaman na may mali, ngunit bago pa siya makakilos, nawalan siya ng malay at itinali. Samantala, nakatanggap si Shayon ng tawag mula sa isang kasamahan na nagsabing kinidnap si Jiang habang naghahanap ng ebidensya. Naalala niya ang mga sinabi ni Jiang habang nasa ilalim ng hypnosis, kaya labis siyang nabahala at nalito. Sa opisina ni Chairman Jiang, binantaan ni Pilwoo ang chairman na ibigay sa kanya ang posisyon bilang direktor. Kung hindi, ilalabas niya sa publiko ang video ng pagpaparusa kay Jiang sa loob ng election chamber ng chairman at sa loob ng 30 minuto ay magiging malaking balita ito. Habang iyon ay nangyayari, ang buong puwersa ng pulisya ay papunta sa lugar kung saan pinaniniwalaang nakakulong si Jiang. Pagdating nila, agad silang nakipaglaban sa mga kidnapper. Tinamaan pa si Shayon ng pamalo, ngunit agad siyang tinulungan ni Captain Kop at sinabihang iligtas si Jiang. Dahil nakaharang ang pinto, naghagi si Shayon ng upuan upang mabasag ang salamin at agad niyang tinanggal ang plastik na nakabalot sa ulo ni Jiang. Samantala, dinala ng tauhan ni Jiang ang ebidensya sa opisina at ipinakita ito kay Chief O. Kinabukasan, pagdating ni Chairman Jiang sa kanyang opisina, sinalubong siya ng maraming reporter na nagtatanong tungkol sa nangyari noong nakaraang gabi. Ang mga investor na kasangkot sa kanyang proyekto ay hindi na sumasagot sa kanyang mga tawag. Dahil lumalala ang sitwasyon, iminungkahi niyon kinasirain na ang mga dokumentong may kaugnayan kay Chairman Jiang. Samantala, nakabalik na si Jiang mula sa ospital at naginhawahan ang kanyang mga tauhan nang makitang ligtas siya. Nagpatawag ng meeting ang department head at kanilang sinuri ang mga dokumentong natagpuan sa bag ng yumaong si Mrs. Jiang. Kabilang dito ang isang liham na para kay Jiang. Lumabas na bago siya mamatay, inihanda ni Mrs. Jiang ang mga dokumentong ito upang tulungan si Jiang sa investigasyon. Matapos pagsama-samahin ang lahat ng ebidensya, napagpasyahan nilang imbestigahan ang welfare fund ng pastor. Pagdating nila roon, nadatnan nila ang pastor at ang kanyang mga kasabwat na nag-impact ng mga dokumento. Samantala, pumunta si Jiang sa opisina ni Chairman Jiang upang humingi ng kooperasyon sa investigasyon at kasabay nito ay naaresto ang pastor. Sa interrogation room, nagkunwaring walang alam si Chairman Jiang. Dahil dito, sinabi ni Jiang sa kanyang mga tauhan na patayin ang recording equipment. Sinabi niya na may paraan upang makaligtas ang chairman, isilahat kay Pilwoo. Samantala, patuloy si Pilwoo sa kanyang eksperimento sa mga tao gamit ang biological drugs. Pag-uwi ni Shayon, nakasalubong niya ang ilang kapitbahay na dinala siya sa loob upang ipagdasal si Jiang. Pagkatapos, inihatid ni Jiang si Shayon hanggang sa kanyang gate. Sinabi niya na kung darating ang araw na mabawasan ang galit nito sa kanya, ikukwento niya ang tungkol sa kabilang buhay. Sinabi ni Jiang na ikukwento niya kung gaano sila kasaya, kung gaano niya ito kamahal, at kung gaano ka-cute ang kanilang anak. Pagkatapos, pumunta si Jiang kay Pilwoo at pinatugtog ang recording ng usapan nito kay Chairman Jiang. Sinabi rin ni Jiang na isisisi ni Chairman Jiang ang lahat kay Pilwoo, ngunit ang totoo, in-edit ng mga tauhan ni Jiang ang audio. Layunin nitong pag-awayin ang dalawa. Mukhang natakot si Pilwoo matapos marinig ang recording. Napag-alaman na sinusubukan ni Chairman Jiang na hikayatin ang tauhan ni Pilwoo na magtaksil at tila pumayag na ito. Nagpaayos pa si Chairman Jiang ng libing para kay Pilwoo. Pagkatapos, pumunta si Chairman Jiang upang harapin si Pilwoo. Nagulat si Pilwoo nang malaman na pinagtaksilan siya ng kanyang malapit na tauhan. Sa sandaling iyon, nakaabang ang dalawang tauhan ni Jiang at agad nilang tinawag ang buong grupo. Iniutos ni Chairman Jiang na hulihin si Pilwoo upang parusahan. Ngunit biglang nagbago ang sitwasyon. Lumabas na lahat ng taong nakapaligid kay Chairman Jiang ay mga tauhang itinanim ni Pilwoo. Labis na nagulat at natakot ang chairman. Sinisi ni Pilwoo si Chairman Jiang sa pag-abandona sa kanya na naging dahilan ng kanyang paghihirap. Agad niyang tinurukan ng droga ang lead ng chairman. Dumating ang investigation team at nakita si Chairman Jiang na nakahandusay at walang dalaw. Nagkaroon ng labanan sa pagitan ng dalawang panig. Sa kaguluhan, nakataka si Pilwoo at ang kanyang tauhan. Hinabol sila ni Jiang ngunit hindi sila naabutan. Sinabi ni Chief O sa pastor at kayon kinapatay na si Chairman Jiang at dapat na silang umamin.
Samantala, balak ni Pilwoo na tumakas sa pamamagitan ng tren, ngunit hindi niya isinantabi ang kanyang eksperimento sa tao. Iniutos niya na isama ang babaeng ginamitan ng droga na buhay pa. Ang babae ay nakatali pa rin at mag-isa sa laboratorio. Natagpuan ng grupo ni Jiang ang lokasyon, ngunit nauna nang dumating ang tauhan ni Pilwoo at kinuha ang babae. Habang papunta sila sa sasakyan, pinigilan sila ng pulis at inutusan silang palayain ang babae. Pinatawag din nila si Pilwoo. Nang malaman ni Pilwoo na nahuli ng pulis ang babaeng pinaglaanan niya ng napakalaking halaga para sa eksperimento, labis siyang nagalit. Samantala, inimbitahan si Jiang sa isang istasyon ng telebisyon upang magbigay ng panayam tungkol sa kaso ni Pilwoo. Ibinunyag sa publiko ang lahat ng krimen nito at naglabas ng nationwide arrest warrant. Pag-uwi ni Jiang, nakita niyang puno ng usok ang bahay ni Cheon. Inakala niyang nasusunog ito kaya agad siyang pumasok. Ngunit nakalimutan lamang pala ni Cheon patayin ang kalan. Pagpasok niya sa silid, nakita niya itong umiiyak at inalo niya ito. Pagkatapos, tinanong ni Cheon si Jiang tungkol sa buhay sa kabilang mundo. Ikinuwento ni Jiang ang masasayang alaala na nais niyang muling maranasan. Kinabukasan, nagising si Cheon sa tunog ng doorbell. Pagbukas niya, nakita niya ang isang bouquet ng bulaklak. Habang papasok siya, nakita niya si Pilwoo sa bakuran. Bigla siyang nahilo at nawalan ng malay. Dumating si Jiang dala ang pagkain at nakita niyang magulo ang bahay. Agad niyang pinaghinalaan na may nangyari kay Cheon. Pumunta siya sa opisina ng piskal upang ipaalam sa lahat ang sitwasyon. Pinaghinalaan nilang pupuntahan ni Pilwoo si Cheon sa dati nitong bahay, ngunit wala silang nakita roon. Sa halip, nalaman nilang namatay na ang ina ni Pilwoo sa ospital. Doon nila napagtantong mali ang kanilang pinuntahan. Dinala ni Pilwoo si Cheon sa rooftop at itinali. Susubukan sana niyang saktan ito nang makapulot si Cheon ng basag na salamin at natumba siya. Ngunit dahil sa epekto ng gamot, hindi siya nakatakas at muling hinila pabalik. Samantala, papunta na ang lahat sa itaas. Halos tamaan si Cheon ngunit nakarating sila sa tamang oras. Pinaputukan ni Captain Cop ang kamay ni Pilwoo. Tinangka ni Pilwoo na magpakamatay mula sa rooftop, ngunit napigilan siya ni Captain Cop at Jiang. Pagkatapos, ibinigay ni Jiang ang posas kay Cheon upang siya mismo ang makahuli sa taong pumatay sa kanyang pamilya. Matapos ang lahat, binisita ni Cheon at Jiang ang anak ng kanyang kapatid na namatay. Naglakad din sila ng magkasama. Sinabi ni Jiang na aalis na siya at hindi na mananatili sa kanyang tabi, ngunit tinawag siya ni Cheon at sinabing nais niyang makasama siya habang buhay. Hiniling niyang manatili ito hanggang sa mawala ang kanyang galit. Nagyakapan ang dalawa, puno ng emosyon. Natapos ang lahat ng panganib at pagsubok at bumalik ang katahimikan. Bumalik si Captain Cop sa trabaho sa bagong istasyon ng pulisya. Nahanap din ni Chief ang kanyang minamahal. Tinawagan ni Cheon si Jiang at sinabing nasa ospital siya. Nang magmadali siyang pumunta roon, sinabi ni Cheon na siya ay buntis. Labis na nagulat si Jiang dahil hindi niya inaasahan na mangyayari iyon ng ganoon kabilis. Nangako siya na aalagaan si Cheon at ang kanilang anak habang buhay. Masayang nagyakapan ang dalawa, sabik na tanggapin ang bagong miyembro ng kanilang pamilya. At dito nagtatapos ang ating serye. Maraming salamat sa panonood, hanggang sa muli.